Nitong mga nakaraang araw, mainit ang naging usap-usapan tungkol sa biglang pag-post ng Lockheed Martin sa kanilang website at sa social media patungkol sa benepisyo ng Pilipinas sa F-16 Vipers, na agad ay marami ang nag-conclude, base sa laman ng post ng Lockheed Martin, na parang ang kontrata ay sekreto ng nangyari, na hindi na pinaalam ng Pilipinas sa publiko. Ang Department of National Defense nitong mga nakaraang buwan, ay nagiging sarado na sa mga impormasyon patungkol sa progress ng AFP Modernization Program. Katulad na lang ng update sa mga BrahMos missile system, at ang pagsagawa o nangyaring launching ceremony ng BRP Miguel Malvar sa South Korea, na tahimik lang ang Department of National Defense tungkol dito, na tanging mga foreign news website lang ang nagre-report nito. Ayon sa mga naniniwala na nangyari na na-finalize na ang F-16 deal ng Pilipinas at Lockheed Martin, na sa isang Lockheed Martin na isa sa pinakamalaking manufacturer ng mga nangungunang fighter aircraft sa buong mundo, nagagawa ng isang confident social media post, na di lang isa kundi 2 beses, ay siguradong may pinahiwatig na maganda, na tiyak ikatutuwa sa mga Pilipinong nakasubaybay sa progress ng Multi-Role Fighters Acquisition Program. Sinabi kasi sa post ng Lockheed Martin, nabubuksan na ang economic opportunities na may dudulot sa pag-operate ng F-16 fighter sa ating bansa. Dagdag pa ng Lockheed Martin, hindi lang palalakasin ng F-16 ang depensa ng bansa, kundi sisindihan pa nito ang economic growth ng bansa, tungo sa mas malakas na pag-unlad. Mabubuksan umano ang pagkakataon, na makukuha ng Pilipinas ang mga makabagong teknolohiya ng Amerika, at ang pagkakataong maging partner sa maraming mga bansa, na magpapalakas pa sa lumalago ng ekonomiya ng bansa. Ngunit meron ding naniniwala, na bahagi lang umano ang post sa advertisement ng Lockheed Martin, sa pagsisikap nitong makakuha ng multi-role fighters project sa Pilipinas, at wala itong ibig sabihin. Tayo ay magbigay ng ating sariling paniwala, at hayaan na ang ating mga viewers na magkaroon din ng sarili nilang pananaw. Para sa atin, bagamat maaring mali tayo, ngunit base sa ating pagsasaliksik, tila mas inclined tayo sa paniwala, na may nangyari nang tahimik o sekretong deal sa pagitan ng Pilipinas at Lockheed Martin, at ang Department of National Defense ay nagdesisyong etrato ang lahat ng AFP modernization projects bilang classified informations, kasama na itong F-16 deal. Hindi na kailangan ng Lockheed Martin na mag-advertise sa Pilipinas, dahil matagal nang alam ng Pilipinas ang mga benepisyo na makukuha nito, kapag bibili sila ng mga F-16 sa kanila. Noong 2022, nang kenan sila ng Pilipinas ang helicopter deal sa Russia, ay sinabi ng Amerika na magbibigay sila ng $100 million sa Pilipinas, upang makatulong para sa pagbili ng mga helicopter na mula sa kanila. Ang pangakong iyon ng Amerika, ay nangangahulugang mabigay ang pera sa susunod na taon na 2023, ngunit wala tayong napabalitang mayroong pinaggagamitan ang Pilipinas sa $100 million na yun, kaya tayo ay naniwala, na maaaring ginagamit iyon ng Pilipinas bilang pangdagdag para sa kakakailanganin na down payment, sa pag-sign ng kontrata para sa mga F-16. Ang pag-anunsyo ng isang Foreign Military Financing Bill, na tinatawag nilang PERA Act, na inihayag ilang buwan na ang nakalilipas, ay nangangahulugang may budget na magagamit ang Pilipinas, para bayaran ang kabuohang halaga ng mga F-16 na bibilhin, na maaring nasaayos na ang paggagamitan ng pera, at ito ay ang isa o higit pang squadron ng brand new F-16 Vipers. Matatandaang noong nakaraang buwan, ay sinabi nga mambabatas ng Amerika, na inatasan nila ang United States Department of Defense, sa pagsagawa ng assessment sa pinakakailangan ng Pilipinas na kagamitan, na maaring bibilhin ng Amerika para sa Pilipinas, kaya maaring ang multi-role fighters ang siyang nakikita ng Department of Defense Assessment Team na siyang pinakakilangan ng Pilipinas, at maaring ito rin ang hiniling ng Pilipinas. Ang assessment ng US Department of Defense, ay ang siyang magiging pagbasehan ng PERA Act, kung saan gagamitin ang budget nito. Tayo ay naniniwala, na kung mangyayari mang may pag-anunsyo ng pagpirma ng Lockheed Martin at Pilipinas ng kontrata, ay para lamang ito bilang opisyal na seremonya, dahil ang 5-year deal ay maaring matagal nang naayos. Marami sa mga congressman at mga senador sa Amerika ay bahagi o may katungkulan sa kumpanyang Lockheed Martin, kaya hindi mahirap magkaroon ng deal ang Pilipinas at Lockheed Martin,
dahil ang mga taong ito ay makakagarantiya sa available na pera pambayad sa nasabing mga fighter aircrafts. Ang PERA Act ay isang 5-year plan, kung saan $500,000 ang ilalaan ng Amerika para sa mga kagamitang mula sa kanila na gustong bilhin ng Pilipinas, na parang tamang-tama sa bawat taon na progress payments, hanggang matapos ang mga eroplano sa loob din ng 5 taon. May mga nagtatanong kung natatalo na ba ng F-16 ang JAS-39 Gripen sa MRF Acquisition Program ng Philippine Air Force. Base sa mga pangyayari, malinaw na wala ng kompetisyon na mangyayari, dahil parehong kukunin ng Philippine Air Force ang 2 fighter aircraft na ito, dahil bahagi ang 2 aircraft na ito sa kanilang defense strategy, kung saan ang mga Gripen, katulad ng F-35, ay gagamitin para sa long-range combat, dahil sa kakayahan niyang mag-neutralize ng target sa layong 200 kilometers gamit ang kanyang Meteor Beyond Visual Range missile, at ang kanyang powerful na radar. Matatanda ang pinaplansa na ng Pilipinas at Sweden ang mga kailangang pagkakasunduan nitong mga nakaraang buwan, bago pumasok ang Saab sa eksena, upang magsagawa na ng final na business deal. Minamarket ng Saab ang kanilang whole package of air supremacy package, na kinabibilangan ng mga Gripen fighter jets, Global Eye Airborne Early Warning and Control Aircrafts, Command and Control System, at mga advanced sensors, na magbibigay sa Pilipinas, ng comprehensive aerial awareness, na maari nilang e-share ang data sa lahat angle sangay ng AFP, kasama ang Coast Guard. Ang agility naman ng F-16 Viper ay siyang bahala sa close-range combat, and air interception. Kilala ang F-16 sa mga successful close combat success nito, pat isa ito sa nangunguna at pinagkakatiwalaang 4th generation fighter aircraft sa loob ng maraming taon hanggang ngayon. Ang mga FA-50 naman ay gagamitin bilang force multiplier sa close-range combat o dogfight, territorial patrol and air fire support, na inaasahang di magtatagal ay magkakaroon na rin ng deal ang Pilipinas at South Korea, para sa karagdagan pang mga advanced version ng FA-50, para sa Philippine Air Force. Bagamat walang inilabas na listahan ang Department of National Defense kung ilang multi-role fighters ang bibilhin, ngunit kinumpirma nilang hindi bababa sa 3 squadron ng mga bagong multi-role fighters ang kanilang pinoproseso, at bukas din sila sa mga opsyon na bumili din ng mga second-hand na F-16 Fighting Falcon fighters, para sa mas mabilis na pag-build up ng fleet of fighter aircrafts ng Philippine Air Force.